Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming samba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lang po lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Kalulugod namin sagutin ang inyong mga katanungan. Okay, so again, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon, si Pastor Dr. Rico, ang magpipreach. Nasaan na po tayo ulit sa Acts? Pang ilang chapter? 3. Okay, good. So, ayon sa lesson ng youth last time, natutunan po namin kay John Piper na ang pagpupuri ay pag-alala kung sino ang Diyos at pagtugon sa Kanya ng may papuri or pasasalamat. Ngayon, aalahanin natin ang Ama, ang Diyos Ama at ang Kanyang pagliligtas sa atin. Sasabihin po sa unang kanta natin, hindi natin mauunawa ang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay upang katubusay ating kamtin. So, tayo po ay tumayo, sambahin natin ang Panginoon at kantahin ang O Haring Diyos, dakila ka. Let's sing, O Haring Diyos. O Haring Diyos, ang aking namamalas, nagkarigtan, bangsa
kantahin natin ang Diyos Anak, ang lingkod na nagdusa para sa atin. Ayon sa kakantahin natin, Diyos na walang hanggan, sa tao'y nanahan. Sa kapakumbaban, lubos naglingkod. Kantahin po natin ang Kamuat Ringal. Kamuat ringal, taot Diyos na banal, nagsanib na sakdal, masdan ni Jesus. Diyos na walang hanggan, sa tao'y nanahan, sa kapakumbaban, lubos naglingkod. Hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pagsamba, masdan inyong Diyos, masdan inyong Diyos. Sing-ning-ning. Sing-ning-ning ng Ama, dakilang talaga, nasa pagtalima, pinako sa krus. Ang pagdurusa niya'y siya nating tagumpay, at sa kasalanan siyang katutusan. Hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pagsamba, masdan inyong Diyos, masdan inyong Diyos. Karunungang ganap. Karunungang ganap, O Diyos na liwanag, pag-ibig na hayag sa kahinaan. Munting Panginoon, bumabasa gayon, ang tao'y mahon at walhatiin. Hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pagsamba, masdan inyong Diyos, masdan inyong Diyos, masdan inyong Diyos. Mula sa plano ng Ama hanggang sa sakripisyo ng Anak na nagtapos sa krus, lahat ng ito ay para sa atin. Kantahin po natin ang pag-ibig ng Ama. Pag-ibig ng ating Ama, hindi ito masukat. Buktong anak ibinigay, upang tayo'y iligtas.
wala akong itataas. Wala akong itataas, o kahit na sino pa man, tanging si Jesucristo lamang dapat sa buhay itanghal. Karapat-dapat ba ako? Sagot ay wala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako'y karapat-dapat. Karapat-dapat ba ako? Sagot ay wala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako ay tinubos. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Isayas, Kabanata 53, mga talatang 10 hanggang 11. Gayunmoy kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam, kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog sa pangkasalanan. Makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Isayas, Kabanata 53, mga talatang 10 hanggang 11. Maaari na pong maupo para sa panalangin. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay po kayo ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa kakaibang pagmamahal po ninyo sa amin. At pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may kapangyarihan sa lahat at sa amin. Panginoon, dumudulog kami sa inyo ngayon. Kami ay humihingi ng kapatawaran. Kapatawaran dahil sa mga nagagawa po namin na mga bagay na madalas tuwiran naming nagagawa o may pagkakataon na di naman tuwirang nagagawa. Alam namin, Panginoon, may mga gawain kami na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo. At dahil po diyan kami ay humihingi ng kapatawaran. Panginoon, muli kami ay dumudulog sa inyo, nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya, ang pribilehyo na ito ay hindi nga namin po maisasagawa. At dahil dyan, Panginoon, dahil sa inyong grasya, awa, kami ay buong pusong nagpapasalamat na pinag-ingatan niyo po kami itong nakaraang araw, itong nakaraang linggo. Panginoon, kami ay nagdarasal, itinataas namin ang mga dasalin at petisyon namin sa hapon na ito. Muli, Panginoon, aming hinihiling na mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Aming idinarasal, Panginoon, na isang tabi po ninyo ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa aming mga isipan. Naway, Panginoon, na sa hapon na ito ay ang maging tuon po namin, ang puso po namin ay nasa inyo po lamang. Sa mga kapatirang nagkakaroon ng mga pagsubok o suliranin patungkol sa kanilang mga pamilya o dili kaya sa mga kapatiran na dumaraan sa medyo mahirap na
pagsubok patungkol sa kanilang kalusugan o dili naman kaya sa mga kapatiran na dumaraan sa mga pagsubok patungkol sa kanilang mga kalusugan. Naway Panginoon na sa hapon na ito, na paalalahanan po ninyo kami ng binigay na po ninyo na kapayapaan at kagalakan. At nang sa gayon, ang lahat ng mga alalahanin namin ay maisintabi po namin. Aming idinarasal, Panginoon, na sana ang buong pansin namin ay nasa inyo lamang sa hapon na ito. Muli aking dinarasal ang sarili ko, naway Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. At aking dinarasal, Panginoon, na sa lahat ng aking sasabihin at bibigkasin, naway ito'y maging kalugod-lugod lamang sa inyo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating kukunin sa hapon na ito, kung saan po tayo iniwan ni Pastor George noong nakaraang linggo. Pagpapatuloy po tayo sa libro ng mga gawa, Kabanata 3, talata 11 hanggang 18. Ako'y bumabasa sa salin ng ang Biblia. Kung anuman ang salin na gamit po ninyo, maaari po kayong sumunod sa sarili ninyong Biblia o sa harapan po ninyo. Libro ng mga gawa, chapter 3, verse 11 up to 18. Samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao. Nalubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, "Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya. Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at ang inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapat ninyong lahat. At ngayon, mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan, tulad ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Purihin po ang salita ng Diyos. Magsiupo na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, bago po natin tingnan ang ating mga talata at pag-aralan, mayroon lang po akong gustong tanungin sa ating lahat. May mga bagay ba o may mga pagkakataon na pinalampas po natin? May mga bagay ba o may mga pagkakataon na pinalampas natin o nakalampas sa atin? Di ba? Parang kaninang umaga, sinabi ko, minsan kasi sa pagkakataon na minsan ako'y nakakapagmaneho, no? Alam mo yun, masyado ako nagtitiwala dun sa, ewan ko kung alam niya yun, yung magbibigay ng direksyon, no? Waze, di ba? Alam niyo. Waze o ano, di ba? Ang mangyayari niya, ay, naku, dapat pala kumaliwa ako doon. Di ba? Ang mangyayari tuloy, alam mo yun, mapapadpad ka ng mas malayo, iikutan mo. Buti na lang, pwede ka umikot sa mga pagkakataon. Di ba? Yun, nakalampas ako. O dili kaya ganito, di ba? Sa mga kalalakihan at kababaihan dyan. No? Minsan, di ba? Anong ba ngayon? August 2. Di ba? August 2. Tapos, minsan sabi, uy, grabe, mayroon palang sale sa Shopee. Tignan mo. Pagtingin mo, grabe, August 1 pala yung sale.
Patay na, no? Sayang naman, no? 50% pa man din. Sana yung bibiling ko na t-shirt, nakalampas, di ba? Tapos umaasa ka ngayon na sana sa susunod na buwan, mayroon ulit. O dili kaya ganito. Ito ang nakasisiguro ako. May pagkakataon kaya sa buhay natin na hanggang ngayon na pag naisip natin, ganito ang pumapasok sa isipan natin. Alam mo yon, pag naisip mo yun, biglang mapapailing ka. Sana, no? Kung yun hindi ko lang pinalampas. Siguro ganito. Bakit ganyan po ang ating panimula? Alam po ninyo, pinamagatan natin sa hapon na ito, ang ating pag-aaral, huwag palampasin ang Panginoong Hesukristo. Huwag palampasin ang Panginoong Hesukristo. Kukunin ho natin ang mga talata sa 3 bahagi. Ang unang bahagi mula talata 11 hanggang 12, huwag tayong tumigil sa himala. Ang ikalawang bahagi mula talata 13 hanggang 16, huwag nating tanggihan ang Mesiyas. At ang ikatlong bahagi ay huwag nating ipagwalang bahala ang plano ng Diyos mula talata 17 hanggang 18. Alam po ninyo mga kapatid, mula sa talatang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo kay Pastor George, nakita natin na ang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro ay pinagaling ang lalaking lumpo. Sa loob ng mahigit na 40 taon, 40 years, ang lalaki na ito hindi siya nakalakad kahit minsan. At habang pinag-aaralan natin po iyon noong nakaraang linggo, ngayong hapon naman po, pansinin nating mabuti kung ano agad ang nangyari pagkatapos po ng himala. Unang dibisyon, huwag tayong tumigil sa himala. Verse 11, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan. Sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao, na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Okay, pansinin po natin muna yung salitang nakahawak. Mga kapatid, mula sa talating ating nabasa, makikita natin na ang lalaking pinagaling ay hindi lamang nagpasalamat kay Apostol Pedro at Juan at umalis po. Okay, hindi lang siya nagpasalamat at umalis. Sa halip, makikita natin na natili siya kasama nila. For sure, bakit nanatili ang lalaki na ito? Kakaiba po talaga kasi ang nararamdaman ng lalaking ito. 'Di ba? Sa isang iglap, biglang nagbago po ang kanyang buhay. Sa kauna-unahang pagkataon, nakalakad po siya. Nakalakad na po siya. Kaya naman, natural lamang po na nanatili siyang malapit kina Apostol Pedro at Juan. At ang dalawang taong ginamit ng Panginoong Diyos para Para siya ay pagalingin. Kaya talagang nanatili siya. Ngunit, pansinin nating mabuti, nang isinulat ito ni Lucas, yung may akda po nito, inilalarawan lamang niya ang tunay na nangyayari. Okay? Kinukwento lamang niya. Hindi po sinasabi ni Lucas na si Apostol Pedro at Juan ang karapat-dapat na pagtuunan ng pansin ng mga tao. Hindi po. Sa katunayan, maya-maya lamang ay itutuwid mismo ni Apostol Pedro ang maling pagkakaunawang ito. Kaya't pagkatapos, sinabi ni Lucas, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao. Okay, makikita po natin dito ang naging tugon ng mga tao. Hindi lamang sila dahang-dahang lumapit. Hindi ho. Pansinin nyo, ang sinabi nga, sama-sama silang nagtakbuhan. Bakit kamo? Dahil kilala nila ang lalaking pinagaling, yung lumpo. Kailangan po nating maunawaan na ang lalaking ito ay hindi po estranghero sa kanila. Hindi siya stranger. Siya ang pulubing matagal na nilang nakikita, nakaupo sa templo. At ngayon, nakikita nila siyang nakatayo. Naglalakad. Ano pa nga sinabi ko? Napatalon. At ganap ng magaling. Kaya't mga kapatid, hindi nila maikakaila ang himalang nangyari, ang himalang nagawa. Kaya't agad po itong nakatawag ng napakaraming tao. At pagkatapos ay sinabi ni Lucas kung saan po sila nagtipon. Saan sila nagtipon? Sa tinatawag na portiko ni Solomon. Alam po ninyo, ang portiko ni Solomon, yung sa lugar ng templo, ito ay isang malawak na natatakpang bahagi ng bakuran ng templo.
kung saan maaaring magtipon ang napakaraming tao. Yun yung portiko ni Solomon. Malaking lugar, may takip pa, at pwedeng magtipon ang maraming tao. At alam po ninyo, tingnan po natin ito, sa soberanong pagkilos ng Panginoong Diyos. Ito ang naging tamang lugar upang mangaral si Apostol Pedro sa napakaraming tao. Mga kapatid, makikita po natin dito na sa aklat ng mga gawa, madalas gamitin ng Panginoong Diyos ang mga himala upang tipunin ang mga tao. Hindi dahil ang himala ang mensahe, hindi po, kundi dahil ang himala ang naghahanda sa mga tao upang marinig ang ebanghelyo. Kaya sa pangyayaring ito, hindi lamang pinagaling ng Panginoon ang isang tao, inihanda rin ng Diyos ang pagkakataon upang maraming tao ang makarinig tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang himalang kakatapos lamang pong mangyari ang naging daan upang maibigay at maipangaral ang Ebanghelyo. At sinabi rin po ni Lucas na nang magtipon ng mga tao, sila ay lubhang namangha. Namangha po sila. Hindi pa sila nakakakita ng ganitong pangyayari nung panahon na iyon. Ngunit, may mahalagang bagay tayong dapat pong tandaan. Mahalaga. Yung pagkamangha ay hindi katumbas ng pananampalataya. Ulitin ko ang pagkamangha ay hindi katumbas ng pananampalataya. Maaaring pukawin ng isang himala. Himala, ang interes ng isang tao, maaari nitong makuha ang kanyang pansin. Ngunit ang ebanghelyo lamang sa pamamagitan ng paggawa ng banal na espiritu ang makapagdudulot ng tunay na pananampalatayang magliligtas sa isang tao. Kaya't maya-maya lamang ay makikita natin na hindi nagtagal si Apostol Pedro sa pagpapaliwanag tungkol sa himala po na ito. Sa halip, ano ang unang ginawa niya? Ipinangaral niya ang Panginoong Hesukristo. Bakit kamo? Sapagkat ang pinakamalaking pangangailangan ng mga taong naroon ay hindi ang paliwanag tungkol sa himala. Hindi po. Ang pinakamalaking pangangailangan nila ay ang patungkol sa tagapagligtas. Isipin nating muli ang tagpong ito po. Ang lalaking pinagaling ay nakahawak pa rin kina Pedro at Juan. Ang mga tao naman ay sama-samang nagtipon sa portiko ni Solomon na lubhang namangha. At nakatuon na ngayon ang lahat ng mga mata kanino kay Pedro. Kaya ang tanong ay ito, ano ang ginawa po ni Apostol Pedro? Ano po ang ginawa ni Apostol Pedro? Tinanggap niya ba ang papuri nila? O itinuro niya ang mga tao sa Panginoong Hesukristo? Verse 12, na makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao. Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Okay, mga kapatid, mula sa talatang ating nabasa, makikita natin na si Apostol Pedro at ang napakaraming taong nagtipon ay napansin ni Apostol Pedro ang labis nilang pagkamangha. Kasi manghang-mangha yung mga tao. At marahil, alam na alam ni Apostol Pedro kung ano ang nasa isip ng maraming tao na ito. Iniisip sigurado nila na ang nangyari, ang himalang ito ay dahil kay Pedro at kay Juan. Dahil sila ay mga pambihirang tao. Kaya't pansinin natin kung ano ang ginawa ni Apostol Pedro. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao. Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Tingnan po ninyo, dito makikita po natin na agad silang itinuwid ni Apostol Pedro. Pansinin ang kanyang naging tukon. Hindi niya ipinagmalaki ang atensyong ibinibigay sa kanya. Hindi po. Hindi rin niya ginamit ang pagkakataong ito upang itaas ang sarili niya. Hindi po.
Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito upang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo, na makikita po natin sa mga susunod na talata mamaya po. Alam po ninyo, may mahalagang aral tayong makikita rito tungkol sa mga tapat na lingkod ng Panginoong Hesukristo. Sobrang importanteng aral po. Alam po ninyo, ang tapat na lingkod ng Panginoong Diyos ay hindi naghahanap ng pansin para sa kanyang sarili. Sa halip, ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Ganyan po ang tapat na lingkod ng Panginoong Hesukristo. Sinimula ni Apostol Pedro sa pagsasabing, kayong mga Israelita. Makikita natin po dito na ang kanyang mga kausap ay kapwa niyang mga Hudyo. Mga Hudyo po. Kilala nila ang dahil mga Hudyo sila, kilala nila ang lumang tipan. Dahil mga Hudyo sila, kilala nila ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At dahil dito, matagal na nilang hinihintay ang ipinakakong Mesiyas. Kaya't ang ipapakita ni Pedro sa kanila ay tiyak na ikagugulat po nila. Pagkatapos ay nagtanong si Pedro, kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Pakinggan po nating mabuti ito. Hindi sila sinisita ni Pedro dahil namangha sila sa himala. Okay ho, ulitin ko hindi sila sinisita ni Pedro dahil namangha sila sa himala. Sa halip, ang kanyang sinasabi ay bakit kayo namangha na para bang kami ang gumawa nito at hindi ang Diyos? Mga kapatid, hindi sila dapat magulat na ginawa ito ng Panginoong Diyos. Bakit kamo? Sapagkat, di po ba, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa? Di po ba? Hindi po din ba ang Panginoong Diyos ang naghawi ng dagat na pula, yung Red Sea? Di po ba? At dahil po diyan, siya rin ang Diyos ang kapangyarihang magpagaling ng isang taong lumpo. Kung ginawa nga ng Diyos ang lahat ng iyon, ano ba naman ang lumpo na ito? Mga kapatid, hindi ang kanilang pagkamakha ang tunay na problema, hindi po. Ang problema ay hanggang sa himala na lamang sila namangha at hindi sila naakay patungkol sa Panginoong Diyos. Alam mo yun, ang nakikita na lang nila yung himala. Hanggang doon na lang, hindi na nila nakita ang gumawa ng himala na ito. At nagpatuloy si Apostol Pedro sa pagsasabing, bakit ninyo kami tinititigan? Pansinin natin yung salitang tinititigan. Hindi lamang sila basta tumitingin kina Pedro at Juan. Hindi po. Ang pagkakasulat nito ay titig na titig sila sa kanila. Talagang titig na titig. Ang kanilang pansin ay nalipat mula sa Diyos patungo sa kanyang mga lingkod. Mga kapatid, nakalulungkot, nangyayari pa rin ito hanggang sa panahon natin ngayon. Nangyayari pa rin ito sa panahon natin yan. Minsan o madalas, masado tayo nakatuon sa mga pastor, sa mga guro, sa mga mangangaral. Di ba? Mas focus na natin yung pastor, yung guro o mangangaral. At dahil doon, nakakalimutan natin ang kanilang kinakatawan. Kailangan nating tandaan na hindi kailanman nilayon ng Diyos na ang kanyang mga lingkod ang maging sentro ng ating pansin. Di ba? Pansinin niya, madalas yan sa mga Kristiyano, di ba? Mas sasabihin ng mga Kristiyano, uy, si ganyan, si pastor ganyan, uy, si ganyang tagaturong ganyan, uy, si preacher ganyan, di ba? Pag dumadaan na, uy, si pastor di ba? Sobrang hindi po dapat natin ginagawa po iyon. Dahil ang lahat ng ating tuon at pansin, dapat ituturo lang natin palagi sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Nakalulungkot. Minsan, mas ikukot pa natin yung pastor kaysa sa salita ng Diyos. Di ba? Mas sikat na yung pastor. Buti na lang si Pastor George, humble, no? Okay. Ano pang sinabi? Ipinaliwanag ni Apostol Pedro kung bakit mali ang kanilang iniisip. Na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya. Dito po ay malinaw na sinabi ni Pedro na ang himula ay hindi
nanggaling sa kanila. Hindi po. Saan nanggaling? Nagbigay siya ng dalawang dahilan. Anong dahilan? Una, hindi sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan. Alam po ninyo, nung sinabi ito ni Apostol Pedro, parang sinasabi ni Pedro, hindi ito dahil sa aming kakayahan. Wala kaming kapangyarihang magpagaling ng tao anumang oras naming naisin. Yun po, ang kapangyarihan lamang ay sa Panginoong Diyos. Ano ang ikalawa pang sinabi niya? Hindi sa pamamagitan ng aming sariling kabanalan. Sa madaling salita, hindi gumaling ang taong ito dahil mas banal kami ni Juan kaysa sa inyo. Hindi po. Hindi niya sinasabing mas mabait sila o mas banal sila. Hindi po. Mga kapatid, totoo rin ito sa bawat lingkod ng Panginoong Diyos. Alam po ninyo, hindi tayo ginagamit ng Diyos dahil karapat-dapat po tayo. Hindi po. Ginagamit niya tayo dahil sa Kanya lamang grasya, awa at biyaya. Kaya nga't mga kapatid, ang kapangyarihan ay dapat tandaan natin nanggagaling sa Diyos lamang. At ang lahat ng kaluwalhatian ay dapat sa Diyos po lamang. Lagi po dapat nating ituro ang mga tao papunta lagi sa Kanya. Kaya nga tanungin natin ang ating mga sarili. Sa paanong paraan kaya tayo mas nabibighani o namamangha sa mga lingkod imbis na sa Panginoong Diyos? Sa paanong paraan kaya tayo mas namamangha o nabibighani sa mga lingkod o sa Panginoong Diyos? Sa tingin po ba ninyo, mas dumarating din ba yung mga panahon na mas excited pa tayo sa mga pagpapala ng Diyos kaysa sa Panginoong Diyos? Kasi di ba, ito, kwento na to, himala, miracle. O dali natin, siguro wala mang himala sa buhay natin na matindi, pero sigurado, di ba, may mga pagpapala? Sa paanong paraan kaya na mas excited tayo sa pagpapala ng Diyos kaysa sa Panginoong Diyos? Saan kaya ho? Baka kasi mamaya nagfo-focus tayo dun sa pagpapala. Mas hinahanap ba natin ang mga nagagawa ng Panginoong Diyos para sa atin kaysa sa Panginoong Diyos mismo? Naintindihan natin yun. Kasi mas hinahanap ba natin yung blessing, yung pagpapala, kaysa kay Lord mismo? Alam po ninyo, yung mga himala sa buhay natin, yung mga pagpapala at blessing sa buhay natin, hindi dapat tayo matigil doon. Dapat ang lahat na iyon ay tuturo pabalik sa Panginoong Diyos. Naisip ba natin ito? Kaninang umaga nga, yung teacher sa Sunday School. No? Ang ganda nung ginawa niyang pagpapaliwanag. Di ba pag nagkakasakit tayo? O sige, tiningnan tayo ng doktor, binigyan tayo ng gamot, by God's grace, umokay tayo. Minsan, di ba, natutuon ng pansin, buti na lang, okay yung doktor, o buti na lang, may gamot. Nagpo-post na tayo. Alam ba natin, kung hindi hinayaan ng Panginoong Diyos na gumaling tayo, umokay tayo, hindi tayo gagaling. Hala ba natin, pag ininom natin yung paracetamol, okay yan, after 2 hours, okay na ako. Alam nyo ba yun? Pwedeng hindi yan gawing effective ni Lord? Kaya nga dapat ang buong tuon at pansin natin, dapat sa Panginoong Diyos. Kasi marahil interesado tayo sa Kanyang pagpapala. Ngunit hindi naman natin siya tunay na nais makilala. Kasi baka mamaya puro blessing na lang ang gusto natin . Hindi na natin siya kinikilala. Ang mas importante, tagapagligtas na ba talaga natin siya? Kaya't habang nakikinig ng mabuti ang mga tao, di ba, ang pansin nila nandun kay Pedro, may isang bagay na nilinaw si Apostol Pedro. Ang himalang ito ay hindi nanggaling sa kanya. Kaya't ang malinaw na tanong ay, kung hindi si Pedro ang nagpagaling sa lalaking ito, sino nga ba ang tunay na nagpagaling sa kanya? Ikalawang bahagi, huwag nating tanggihan ang Mesiyas. Verse 13, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno, ang kanyang mga lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagamat siya'y nagpasyang pawalan niya.
Mga kapatid, mula sa talateng ating nabasa, matapos sabihin ni Apostol Pedro na ang himulang ito ay hindi lang galing sa kanila, ngayon naman ay malinaw niyang sinasabi kung sino ang tunay na gumawa ng himalang ito. Sinabi niya, niwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno, ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato, bagamat siya'y nagpasyang pawalan siya. Pansinin natin kung paano nagsimula si Apostol Pedro. Pansinin po natin. Hindi niya ipinikilala ang bagong Diyos o ibang Diyos na hindi po nila kilala. Okay? Ulitin ko, hindi niya ipinakilala ang bagong Diyos o ibang Diyos na hindi po nila kilala. Sa halip, itinuro niya sila sa mismong Diyos na kanilang sinasamba sa buong buhay na po nila. Bakit natin nasabi yon? Kaya niya sinabi, ang Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno. Nakita natin yon, di ba ang kausap niya mga Hudyo? Kilala ng mga Hudyo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at Jacob, at ng mga ninuno. Bakit kaya ganito ang kanyang panimula? Mga kapatid, ginawa ito ni Pedro upang maunawaan ng mga Hudyo na ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi pagtalikod sa Diyos ng lumang tipan. Naintindihan po natin yun? Yung pagkilala sa Panginoong Hesukristo, hindi nila tinatalikuran ang Diyos na makapangyarihan. Sa halip, ang Panginoong Hesus ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Panginoong Diyos. Ang Diyos na tumawag kay Abraham, ang Diyos na nagligtas sa Israel mula sa Ehipto. At siya rin ang Diyos na ngayon ay naghahayag ng kanyang anak. Kaya't nagpatuloy si Apostol Pedro sa pagsasabing ang kanyang lingkod na si Jesus. Pansinin natin na tinawag niya ang Panginoong Hesus na ano? Na lingkod ng Diyos. Lingkod, di ba? Niisip ko nung una, bakit kaya lingkod? Bakit kaya servant ang ginamit niya? Bakit lingkod? Alam po ninyo, tinawag niyang lingkod sapagkat ang Panginoong Hesus ay naparito upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi naparito siya upang maglingkod. Sinunod niya ang Ama sa lahat ng bagay, maging hanggang sa kamatayan sa krus. At may isa pa pong dahilan kung bakit ginamit ni Pedro ang salitang ito na lingkod. Dahil ang kausap niya ay mga Hudyo. Nais niyang ipaalala sa kanila ang ipinangako ng Diyos noon pa man sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Si Propeta Isaías ay ipinahayag ni Isaías ang tungkol sa lingkod ng Panginoon na darating upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya't nang sabihin ni Pedro ang mga salitang ito, yung lingkod, para na rin niyang sinasabing si Jesus ang ipinangakong lingkod at Mesiyas na ipinahayag ni Isaías. Dahil kilala ng mga Hudyo, si Propeta Isaías, alam nila ang sinabi ni Propeta Isaías. At sinabi ni Propeta Isaías na darating ang Mesiyas na lingkod ng Diyos Ama. Kaya nga hindi nila maitatanggi kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. At pagkatapos ay sinabi niya, ninuwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay pinangarangalan at itinaas ng Diyos Ama ang kanyang lingkod. At ginawa niya po ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Paano niya pa itinaas? Itinaas sa pag-akyat sa langit. At paano pa At ang kanyang pag-upo sa kanan ng Ama. Ganyan po ang pamamaraan kung paano po binigyan ng kaluguran ang Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, sa lahat ng ito, ipinakita ng Diyos na ang Panginoong Hesus ang tunay na ipinangakong lingkod at Mesiyas. Kaya nga't matapos ipaalala ni Pedro kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo, ipinaalala naman niya sa kanila ang kanilang ginawa. Okay, pinakilala na. Ito ang Panginoong Hesus. Ito ang Mesiyas. Malinaw na pinaliwanag niya. Ano na pa ang pinaalala niya? Na inyong ibinigay at inyong itinakwil.
pansinin natin na hindi pinalambot ni Pedro ang katotohanan. Okay? Hindi niya sinugarcoat. Mula sa talatang ito, makikita nating may pag-ibig, ngunit malinaw niya silang pinananagot. Sila ang nagbigay kay Jesus upang ipapako sa krus. Kaya sinabing ibinigay. Mesiyas, pinapako ninyo. At sinabi niya ring kanilang itinakwil siya. Yung salitang itinakwil, ito ay nangangahulugang itinanggi, tinanggihan. Alam po niyo, nakalulungkot isipin. Nang mabigyan sila ng pagkakataong tanggapin ang kanilang Mesiyas, anong ginawa nila? Tinanggihan nila siya. Kaya nga talagang kung ako yung mga Hudyo nung panahong yun, talagang mapapaisip po talaga ako. At nagdagdag pa si Apostol Pedro ng isang mahalagang detalye. Sa harap ni Pilato, bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya, anong ginawa? Mga kapatid, maging si Pilato, isang paganong gobernador ng Roma, pagano to ay nagpasyang palayain ang Panginoong Hesukristo. Papalayain ni Pilato. Bakit papalayain? Sapagkat wala siyang nakitang kasalanan nararapat ng kamatayan. Ngunit sa kabila nito, anong ginawa ng mga Hudyo? Patuloy pa rin nilang iginait ng mga Hudyo, ng mga tao na ipapako ang Panginoong Hesukristo. Yun ang ginawa ng mga Hudyo. Alam po ninyo, kaya po ganito si Apostol Pedro. Ipinapakita ito ni Apostol Pedro upang makita nila kung gaano kalalim ang kanilang pagtatanggi at kasalanan. Kaya ganito ang ginagawa ni Apostol Pedro. Bakit niya ito ginawa? Mga kapatid, pakinggan nating mabuti ito. Bago po tunay na maunawaan ng isang tao ang grasya at biyaya ng Diyos, kailangan muna ng isang tao makita ang bigat ng kanyang kasalanan. Ulitin ko bago tunay na maunawaan ng isang tao ang biyaya ng Diyos, kailangan muna niyang makita ang bigat ng kanyang kasalanan. Kaya't nang sabihin ni Pedro ang lahat ng ito, hindi niya po sila pinapahiya, hindi po. Sa halip, tinutulungan niya silang makita ang kanilang mga kasalanan at kung bakit kailangan nila ng tagapagligtas. Mga kapatid, hatgat hindi natin nakikita ang kabanalan ng Panginoong Diyos, hindi natin makikita ang pagiging makasalanan nating tao. Ulitin ko, hanggat hindi natin nakikita ang kabanalan ng Panginoong Diyos, hindi natin makikita ang pagiging makasalanan ng tao. At kapag nakita na natin ang pagiging makasalanan natin na sa sarili nating gawa, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, ano mangyayari? Doon po tayo kikilala at tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang ginagawa dito ni Apostol Pedro. Kaya nga't yung mga nagsasabi ditong tunay na ligtas na, yung mga tunay na ligtas na, di hubat sa grasya at awa ng Diyos dahil nakita natin ang kabanalan niya. Nakita natin ang pagiging makasalanan natin. At nakita natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ano naging tugon natin? Diba sa pagpapala ng Panginoong Diyos, tinanggap po natin ang grasya at awa ng pagliligtas sa atin. Yun po ang magandang balita. Kaya nga sana talagang usisain po natin. Sana talagang unawain natin. Sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin? Kasi madalas, ang ginagawa natin, tanggapin mo si Lord, di ba? Ganun yan. Madalas sa mga simbahan, nakalulungkot. O sino dito gusto tumanggap kay Kristo? Magtataas. O taas yung kamay. Siyempre, lahat magtataas. Sino bang hindi mo gusto? Pero kailangan, para talagang tanggapin mo natin na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya nga nagiging magandang balita. Ngayon, sa mga pangyayari po dito, hindi pa rin dito nagtapos si Apostol Pedro. Habang ipinapaalala ni Pedro ang kanilang ginawa, sa susunod na talata, mas lalo pa niyang
paiigtiin ang kanyang paghahambing. Anong sinabi niya? Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid. At ang inyong hinihinging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Mga kapatid, mula sa talatang ating nabasa, nagpatuloy si Apostol Pedro sa pagsasalita sa mga tao. Pansinin na hindi niya binago ang paksa. Hindi niya binago pa ang paksa. Sa halip, mas lalo niyang ipinakita ang bigat ng kanilang nagawa. Sinabi niya, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid. At ang inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Yung mga salitang inyong itinakwil, mapapansin nating inulit ni Apostol Pedro ang sinabi niya kanina. Inulit lamang po. Bakit kamo? Sapagkat nais niya talagang tiyakin na hindi nila ito malampasan. Hindi lamang nila maling naunawaan ang Panginoong Hesukristo, ngunit sadyang tinanggihan po nila siya. Datapwat, binigyan po sila ng pagkakataong tanggapin ang Mesiyas. Anong ginawa pa rin nila? Itinakwil pa rin nila siya. Pansinin natin kung paano inilarawan ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. Anong sinabi? Ang banal at ang matuwid. Mga kapatid, hindi lamang ito magandang titulo, itong mga salita na ito. Kasi isipin na, mga magandang titulo, hindi po. Ipinapakita namang ito kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Pag tiningnan nyo ang salita ng Diyos, napakaraming mga titulo ang nagsasabi at nagsasalarawan sa Panginoong Hesukristo. Pero dito, anong sinabi? Una, siya ang banal. Ibig sabihin, lubos siyang hiwalay saan? Sa kasalanan. Hindi tulad nating lahat sa kwarto na ito. Ang Panginoong Hesus ay hindi kailanman nagkasala. Hindi siya nagkasala sa kanyang mga salita. Hindi siya nagkasala sa kanyang pag-iisip. Hindi siya nagkasala sa kanyang mga gawa. Siya ay ganap na banal. Yun yung una. Ikalawa, siya ang matuwid. Lahat na ginawa ng Panginoong Hesus ay kalugod-lugod sa Diyos Ama. Lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Lahat ng kinagawa ay ganap. Mga kapatid, sa paggamit ni Pedro ng mga titulong ito, ipinapaalala niya sa mga tao na hindi sila tumanggi sa isang kriminal. Hindi po isang kriminal ang Panginoong Hesukristo. Ang tinanggihan nila ang tanging ganap na banal at matuwid na Diyos-tao na nabuhay. Yun po ang ginawa nila. Kaya nga, pansinin pa ang sinabi ni Pedro, at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Napakalinaw po ng paghahambing. Tinanggihan nila ang banal, pinili nila ang isang kriminal. Tinanggihan nila ang matuwid, pinili nila ang isang mamamatay tao na si Barrabas. Nang bigyan sila ni Pilato ng pagpipilian, di ba? Pinapili yung mga Hudyo ni Pilato. Binigyan sila ng pagpipilian. Mas pinili nila ang isang taong may sala kaysa sa walang kasalanang anak ng Diyos. Wow, di ba? Kakaiba po talaga. Ganun all. Di ba? Kung may sana all, ganun all. Kasi bakit? Bakit pag sinabing ganun all? Christian at non-Christian, ganyan po tayo. Mga kapatid, ipinapakita nito kung gaano kabulag ang puso ng tao dahil sa kasalanan. Bulag po tayong mga tao dahil sa kasalanan. Kung hindi po dahil sa biyaya ng Diyos, hindi natin likas na pipiliin ang Panginoong Hesukristo. Mas pinipili natin ang ating sariling makasalanang mga nais. At yan mismo ang nangyayari sa mga tao sa kwento na ito. Kaya't bago natin silang husgahan, okay, sabihin natin, grabe, sasama naman ng mga Hudyo. Bago natin po sila husgahan, alalahanin natin na kung wala ang grasya at biyaya ng Diyos, wala rin tayong pinagkaiba po sa kanila. Kung tayo man ay lumapit at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi iyon dahil mas mabuti po tayo. Hindi po. Kundi dahil lamang sa biyaya at awa ng Diyos na nagbukas ng ating mga mata upang makilala siya kung sino talaga po siya. Kaya't anong magiging dapat nating tugon dito? Dapat tayo maging mapagkumbaba. Dapat po tayo maging mapagkumbaba. At hindi dapat lang doon. Dapat
tayo ay palaging nagpapasalamat. Kung hindi sa grasya at awa ng Diyos, alam nyo, hindi ako makakatayo dito. Kung kilala nyo ako noon, patay. No? Buti na lang, hindi nyo ako kilala. Kaya nga dapat tayo ay maging mapagkumbaba. Dapat tayo ay talagang palaging nagpapasalamat. Kasi kung pababayaan lamang tayo sa ating sarili, ganito rin ang pipiliin natin. Ganito rin po ang pipiliin natin. At hindi pa rin dito nagtapos. Matapos ipakita ni Pedro ang trahedya ng kanilang naging pasya. Sa susunod na talata, mas lalo pa niyang pinaigting ang kanyang sinasabi. Verse 15, at inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Mga kapatid, mula sa talatang ating nabasa, nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sinabi niya ang inyong pinatay, ang may akda ng buhay. Pansinin natin yung titulong binigay ng Apostol Pedro kay Panginoong Hesukristo. Ano yung titulo ngayon? May akda ng buhay. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang pinagmulan ng buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay. Tulad ng sinabi sa Juan 1, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At sinabi rin ito mismo ng Panginoong Hesukristo. Anong sinabi? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na pisikal at siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pansinin po natin ngayon ang napakalalim na kabalintunaan ng sinabi ni Pedro, yung irony. Anong sinabi niya? Inyong pinatay ang may akda ng buhay. Isipin po natin ito. Ang siyang nagbigay ng buhay, siya pa ang pinatay. Ang may lalang, ipinako sa krus ng kanyang sariling nilalang. Nakuha natin yun. The Creator was crucified by His creation. Grabe, no? Dahil sa kasalanan, tinanggihan ng tao ang siyang mismong kailangan para sa kaligtasan. Ngunit talaga, salamat po talaga sa Panginoong Diyos. Hindi nagtapos ang kwento sa krus. Agad na sinabi ni Apostol Pedro na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Pansinin muli ang paghahambing. Pinatay ng tao ang Panginoong Hesus, ngunit muli siyang binuhay ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay, ang malinaw na patunay na ang Panginoong Hesus ay tunay ngang siya na pinahahayag na salita ng Panginoong Diyos. Ang krus ay hindi naging pagkatalo ng Panginoon. Ito ang paraan ng Diyos upang isakatuparan ang ating katubusan. At ang kanyang muling pagkabuhay, ang nagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang handog para sa kasalanan. Hindi siya kayang pigilan ng kamatayan sapagkat siya ang may akda ng buhay. At pagkatapos sinabi ni Apostol Pedro, mga saksi kami ng bagay na ito. Mga kapatid, hindi humihiling dito si Pedro na paniwalaan lamang sila sa isang kwento. Hindi ito kwentong kutsero, hindi po. Nagsasalita siya bilang isang saksi. Nakita niya ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. Nakipag-usap siya sa Panginoong Hesukristo. Nakisalo siya sa Panginoong Hesukristo. Kaya't ganun na lamang ang katapangan ng mga apostol sa pangangaral patungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi nila ipinapangaral ang isang bagay na inaasahan lamang nilang, alam mo yun, parang sana mangyari, hindi po. Ipinapangaral nila ang kanilang mismong nakita na kasalamuha at nakaranasan. Kaya't matapos ipaliwanag ni Pedro kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo, ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Tingnan natin ang susunod na talata. Ibabalik na naman niya ang pansin ng mga tao saan? Sa himala. Diba? Pinakilala niya na kung sino ang Panginoong Hesukristo. Bumalik siya sa himala. Verse 16.
at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harap ninyong lahat. Okay, mga kapatid, nakikita natin na malinaw na ipinahayag ni Apostol Pedro kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Yun yung kanina. Ngayon naman, makikita natin na sinagot na niya ang tanong na marahil na nasa isip pa rin nila. Kung ganoon, kung hindi kayo Pedro at Juan ang nagpagaling sa taong ito, sino? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Okay. Pansinin nating mabuti ang binigyang diin dito ni Apostol Pedro. Hindi niya itinuro ang sarili niya, hindi po. Hindi niya rin itinuro si Juan na kasama niya, hindi po. Itinuro niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tulad ng madadalas nating sinasabi, kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, ang pangalan ng isang tao noon ay kumakatawan kung sino po siya. Okay? Pag binigay yung pangalan noon, alam mo na kung sino ang taong ito. At ang pangalan ng Panginoong Hesus ay kumakatawan sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang otoridad at sa kanyang pagkatao. Kaya't nang sabihin ito ni Pedro, para na rin sinasabi niya, hindi kami ang nagpagaling sa taong ito. Siya ay gumaling dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. At pagkatapos ay sinabi niya, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Muli, pansinin natin yung salitang inyong nakikita at nakikilala. Sa madaling salita, anong sinasabi niya rito? Kilala ninyo ang taong lumpo na ito dati. Matagal na ninyo siyang nakikita nakaupo sa pintuang maganda. Alam ninyong hindi siya makalakad. Ngunit ngayon, nakikita mismo ninyo sa mga mata ninyo na ganap na siyang magaling. Ganap na siyang magaling. Mga kapatid, sa pagsasabi nito, anong ginagawa dito ni Apostol Pedro? Inaanyayahan sila ni Pedro na tingnan ang malinaw na katibayan. Hindi ginawa ang himalang ito ng palihim, hindi po. Ang patunay ay nasa harapan mismo nila. Walang makakapagtanggi sa ginawa ng Panginoong Diyos. Kitang-kita nila sa sariling mga mata nila. At pagkatapos ay sinabi ni Pedro, ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito. Pansinin nating mabuti ang kanyang sinabi. Hindi lamang niya binanggit ang pananampalataya. Ang sinabi niya, ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito. Mga kapatid, makikita rin natin dito ang isang napakahalagang katotohanan. Ano po yung katotohanan niya? Maging ang pananampalataya ng pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay bunga ng kanyang biyaya. Ulitin ko maging ang pananampalataya ng pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay bunga ng kanyang biyaya. Ano ibig sabihin? Maging yung pananampalataya natin, galing din sa Panginoong Hesus. Yung faith natin, galing sa Panginoong Hesus, hindi galing sa atin yan. Grabe, no? Bakit natin sinasabi? Mula simula hanggang wakas, ang Panginoong Hesus ang kumikilos. Kaya ang lahat ng kaluwalhatian ay talagang sa Kanya lamang. Kaya nga ho, pag tiningnan natin, hindi tayo makakapagyabang. Hindi tayo di ba, kung share tayong gospel, ay ako, mahina ka kasi, kaya hindi mo maintindihan ng magandang balita. Hindi ho. Kasi maging yung pananampalataya natin, galing lahat sa Kanya. Kaya nga ho, sa wakas ay sinabi ni Pedro, ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Pansinin niyo mga salita, sakdal na kalusugan. Ano ito sa English? Perfect health. Hindi ito bahagyang paggaling. Hindi. Alam mo yun, yung, di ba, una lumpo siya, tapos unti-unti, siguro gumagapang o naglalakad. Hindi ho. Hindi ito bahagyang paggaling. Hindi rin ito unti-unting pagbuti. Yung paggaling niya, ganap ang kanyang paggaling. Sa sobrang tindi nga, di ba, talagang naniniwala ako dahil si Lucas, yung may akda nito, doktor, di ba?
doktor si Lucas eh. Talagang sinulat niya doon sa tinuro ni Pastor George. Anong ginawa? Tumalon. Napatalon. Wow, alam niyo, hindi ko maiubos isipin. Di ba? Buti na lang, piniliwanag ni Dr. Rene kay Pastor George. Kakaiba ang himala na ito. Kung lumpo siya mula sa pagkapanganak, alam niyo yun, may muscle siya pero parang walang muscle. Yung lahat ng mga laman ng paa niya ay talagang wala. Nai-imagine ko na lang nung pinagaling ito ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Alam mo yun, yung parang yung binti niya at yung mga bias niya lumalaki. At ito pa, pinag-usapan namin ng meeting. Di ba ang sanggol, yung medyo 1 or 2, pag 2, maglalakad na. Di ba? Tuturuan mo maglakad, gagabayan mo, no? Pansinin nyo, hindi na kailangan turuan, hindi na gabayan. So, saan ang epekto nun? Maging sa utak. Balansyado kaagad siya. Hindi ka lang balansyado, tumalon pa eh. Grabe oh. Kaya nga't ano ang sinabi sa huli? Sa harapan ninyong lahat. Mga kapatid, lahat ng naroon ay mga saksi. Walang sino mang makapagtatanggi sa himalang ginawa po ng Panginoong Diyos. Kaya nga hot, di ba? Doon sa title natin, huwag palampasin ang Panginoong Jesucristo. Kung sinasabi natin, by God's grace, hindi natin pinalampas ang Panginoong Jesucristo. By God's grace, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Tanungin natin ngayon ang ating sarili. Kung sinasabi natin hindi natin siya pinalampas, tinanggap natin siya, ang Panginoong Hesus ba talaga ang sentro ng buhay natin? Ang Panginoong Hesus ba talaga ang sentro ng buhay natin? O may iba bang pumapalit sa lugar na nararapat lamang sa Kanya? Kasi daling sabihin, yes, Lord and Savior ko siya. Pero siya ba talaga ang nasa sentro ng buhay natin? Paano natin masasabi? Ipinapakita ba sa araw-araw na mga prioridad natin, mga desisyon natin, na tunay na kinikilala natin ang Panginoong Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas? Sa priorities natin, sa mga desisyon natin. Nakikita ba yan sa pamumuhay natin? Doon sa mga nagsasabi pa rin sa panahon ngayon, alam mo yun, for sure, sa grupo na ito, meron pa rin magsasabing hindi pa nila talagang matanggap buong-buo ang Panginoong Jesucristo. O kung hindi man sinasabi ng ganyang diretsuhan, maaring ganito ang sinasabi ng iba rito. Siguro naman papatawarin ako ng Panginoong Hesus. Alam po ninyo, kung ganyan pa rin ang mga salita natin, malaki ang posibilidad, hindi mo pa rin kinikilala at tinatanggap ang Panginoong Hesus. Kasi bakit ka mo? Kung talagang malinaw na ang kaligtasan sa atin, by God's grace, alam mo, may kasiguruhan na po tayo. Kaya nga ho, tanungin natin ang sarili natin. Sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Kinikilala ba talaga natin siya Panginoon at tagapagligtas? O sa hanggang ngayon ay tinitingnan lang natin siya bilang isang mabuting guro, isang gumagawa ng himala? O baka nga sinasabi pa rin natin siyang Panginoon, ngunit ang ating pamumuhay ay tinatanggihan naman natin ang kanyang pamamahala sa ating buhay. Naniniwala ba talaga tayo na mula sa libro ng Henesis hanggang sa dulong libro ng Pahayag na ang lahat ng yan ay totoo? Hindi natin pwedeng sabihin o pwede ko paniwalaan ng bagong tipan, yung iba sa lumang tipan. Hindi ho. Kaya nga ho, usisain at tanungin natin ang ating sarili, sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Mga kapatid, patuloy pa ba nating tinatanggihan ng Mesiyas? O magtitiwala ba talaga tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas? Muli huwag nating palampasin ang Panginoong Jesucristo. Kaya't matapos ipaliwanag ni Apostol Pedro na ang himala ay nangyari sa pangalan ng Panginoong Hesus, marahil alam niyang mabigat na ang nararamdaman ng mga nakikinig na mga Hudyo sa Kanya. Di ba? Pagkatapos ipakita ang Panginoong Hesus, kung sino ang Panginoong Hesus, kung ano ang ginawa nila sa Panginoong Hesus, for sure, katulad nung unang nating mga pag-aaral sa libro ng Gawa, for sure, problema na yung mga Hudyo. Sapagkat ngayon ay malinaw na nilang nauunawaan
na sila ang tumanggi, sila ang nagtakwil, at sila pa ang nagpako sa krus sa ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Ngunit pansinin niyo ang sunod na sinabi ni Apostol Pedro. Third division, huwag nating ipawalang bahala ang plano ng Diyos. Verse 17, at ngayon mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan, tulad ng inyong mga pinuno. Mga kapatid, pansinin nating mabuti ang tono ni Apostol Pedro. Matapos niyang harapin sila tungkol sa kanilang kasalanan, makikita na hindi na siya nagpatuloy sa matindi niyang pananalita. Hindi na ho ganun katindi. Sa halip, sinabi niya, at ngayon mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamagmangan, tulad ng inyong mga pinuno. Anong ginamit niya? Mga kapatid. Alam po ninyo, dahil mga kapatid, tinatawag niya silang ganon sapagkat kapwa niya silang mga Hudyo. Makikita natin dito na ang pananalita ni Pedro ay hindi pananalita ng galit. Ito ay pananalita ng habag at malasakit. At pagkatapos ay sinabi niya, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan. Ngayon, kailangan natin maging maingat sa pag-unawa ng salitang kamangmangan. Ang ibig sabihin nito ba ay wala silang kasalanan? Ulitin ko mag-ingat tayo. Ang ibig ba sabihin ng salitang ito ay wala silang kasalanan? Hindi po. Malinaw na sa mga naunang talata ay pinakita ni Pedro na sila ay may pananagutan. Guilty sila. Sila ang nagbigay kay Jesus upang ipako sa krus. Itinakwil nila ang Panginoong Hesus. Tinanggihan nila ang Panginoong Hesus. Kaya ang kanilang kamangmangan ay hindi nag-aalis ng kanilang pananagutan. Ang ibig sabihin ng kanilang kamangmangan ay hindi nila lubusang nakilala kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila naunawaan na ang kanilang tinanggihan ay ang ipinangakong Mesiyas at ang may akda ng buhay. Katulad nga ng sinulat din ni Apostol Pablo sa libro ng unang Korinto 2, anong sinulat niya? Kung nakilala lamang nila siya, hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alam niyo yon, di ba? Pag nahuli kayo ng pulis, wag naman hindi natin pwede sabihin, hindi ko alam. Ignorance of the law does not excuse us. Mag-speak in tongues ako. Ignorantia juris non excusat. Yun yung Latin, nakasulat dito. Okay, binasa ko lang. Ignorance of the law does not excuse us. Hindi po pwede pagdating sa kabila, buhay ay sasabihin natin kay Lord, sorry Lord, hindi ko alam Hindi ho. Kaya muli, ang kanilang kamangmangan ay nagpapaliwanag kung bakit nila siya tinanggihan. Ngunit hindi ito pinawalang sala ang mga Hudyo rito. Sila pa rin ay makasalanan. Ang kanilang pagtanggi ay bunga ng espiritual ng pagkabulag at kawalan ng pananampalataya. Kaya nga sa mga susunod talata, tatawagin pa rin sila ni Apostol Pedro na na magsisi. Pagkatapos idinagdag pa ni Pedro, tulad ng inyong mga guro. Maaaring itanong ng iba, bakit binanggit pa ni Pedro ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga guro? Mga kapatid, binanggit niya ito sapagkat hindi lamang ang mga tao ang nagkulang. Nagkulang din ang kanilang mga pinuno ng relihiyon nila. Sila ang mga taong naglaan ng buong buhay sa pag-aaral ng kasulatan. Ngunit, hindi nila nakilala ang isa na siyang itinuturo ng buong kasulatan. Alam nila ang kasulatan, ngunit nanatili silang bulag sa espiritual. At dahil dito, tinanggihan din nila ang Panginoong Hesukristo bilang ipinangakong Mesiyas. Mga kapatid, malinaw na ipinapakita dito ni Pedro na kapwa may pananagutan ang mga tao at ang kanilang mga pinuno sa pagtanggi sa Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, dahil sa katotohanan ito, pareho silang may pananagutan. Pareho rin silang magsisisi. Lalo na ang mga pinuno. Kaya nga sapagkat ang sino mang nagtuturo ng salita ng Diyos ay may malaking pananagutan na ituro ito ng tapat at akayin ng mga tao sa Panginoong Hesukristo. Hindi palayo sa Panginoong Hesukristo. Anong katotohanan ito? Mga guro, mga preacher, mga tagapagturo, sobrang accountable.
na may pananagutan sa Panginoong Diyos. Kaya nga ho, by God's grace, ganito po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Talata, paliwanag. Talata, paliwanag. Importante ho na maintindihan at maituro ang salita ng Diyos ng tapat. Kaya't matapos ipakita ni Pedro ang kanilang pananagutan, ngayon naman ay itutuon niya ang kanilang pansin sa dakilang plano ng Diyos, bagamat tinanggihan nila ang Panginoong Hesukristo. Ipinapakita dito ni Pedro na isinakatuparan pa rin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako. Last verse, ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Mga kapatid, matapos ipakita ni Pedro ang pananagutan ng mga tao, ngayon naman ay tinuturo niya ang kanilang pansin sa dakilang plano ng Panginoong Diyos. Sinabi niya, ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag. Maaaring may magtanong, bakit pa ipinaliwanag ni Pedro na matagal nang pinahayag ng Panginoong Diyos po ang lahat ng ito? Bakit kaya? Mga kapatid, ginawa ito ni Pedro upang hindi isipin ng mga tao na ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay isang aksidente. Hindi po, o parang nabigo ang plano ng Panginoong Diyos. Kasi di ba iisipin nila, pinatay namin ang Mesaya, naku, nasira na. Hindi ho. Kaya nga't marahil iniisip ng iba, kung kami ang nagpapatay sa Kanya, paano magiging bahagi yun ng plano ng Diyos? Ngunit, ang gusto ni Apostol Pedro dito ay ipakita na bagamat sila ay tunay na may pananagutan sa kanilang kasalanan, ang Diyos ay patuloy na isinasakatuparan ang Kanyang walang hanggang plano. Ang kanilang kasalanan ay hindi nagbago sa layunin ng Panginoong Diyos. Sa halip, ginamit pa rin ng Panginoong Diyos ang lahat ng ito upang tuparin ang Kanyang ipinangako noon pa man. Kaya ang krus ay hindi pagkabigo ng plano ng Diyos. Ito ang katuparan ng plano ng Diyos. Ano pa sinabi ni Pedro? Tinupad ng Diyos ang Kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta. Ano nakikita natin dito? Matagal pang bago dumating ang Panginoong Hesukristo, bago pa dumating, ipinahayag na ng Diyos ang mangyayari. Ang krus ay hindi naging pangalawang plano ng Panginoong Diyos. Hindi siya plan B, hindi po. Ito ang kanyang plano mula pa nung simula. At sinabi ni Pedro na ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta. Lilinawin ko lang po kasi baka pag pinag-aralan nyo ang lumang tipan, hindi sinasabi ni Pedro na bawat propeta ay tahasang nagsalita tungkol sa pagkapako ng Panginoong Hesukristo. Hindi ho. Hindi nyo makikita yan. Sa halip, ang ibig niyang sabihin ay ang magkaisang patotoo ng lumang tipan ay tumuturo sa pagdurusa ng Mesaya. Makikita natin yan mula kay Moises, kay David, kay Isaías at iba pang propeta. Patuloy na inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan para sa pagdating ng Mesaya. At pagkatapos ay sinabi ni Pedro na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Mga kapatid, ito ang bahaging nahihirapang tanggapin na katotohanan ng maraming Hudyo. Bakit kamo? Inaasahan nila ang isang makapangyarihang hari. Ngunit hindi nila nakita na ipinahayag din ng kasulatan ng isang Mesiyas na magdurusa. Bago sa korona, mayroon munang krus. Kaya nga ang pagdurusa ng Panginoong Hesus ay hindi isang trahedyang ikinagulat ng Diyos. Ito mismo ang paraang itinakda ng Diyos upang maisakatuparan ang ating kaligtasan. Pag tinanong niyo ang mga Hudyo ngayon, hindi nila pag-aaralan o tatalakayan yung kaninang binasa natin, yung Isaiah 53, iiwasan nila yon. Parang sa tingin ko lang, mula Isaiah 52, tatalon sila Isaiah 54. Ayaw nilang pag-usapan yun. Bakit kamo? Kasi yung Isaiah 53, malinaw na itinuturo ang Mesaya, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, dahil po dito, dahil sa lahat ng ito, na ipinahayag ng Panginoong Diyos, tinapos ni Pedro ang kanyang sinabi sa mga salitang, sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos. Sino ang tumupad? Walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Ang lahat na nangyari ay eksaktong ayon sa kanyang ipinangako. Walang propesiyang nabigo.
Walang detaling hindi nasa katuparan o nakaligtaan. At ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang salita at ang Panginoong Hesukristo ang tunay na ipinangakong Misaya. Kaya nga ho, para sa mga nagsasabing tayong mga tunay na Kristiyano, isipin natin mabuti ito. Talaga bang pinahahalagahan natin ang dakilang plano ng Panginoong Diyos? Talaga bang pinahahalagahan natin ang dakilang plano ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan? Talaga bang pag tiningnan natin, ano ang nagiging tugon natin? Kasi talagang kakaiba po yung ginawa niya. Pagpasensahan nyo na ganito ako magsalita. Kasi nung pinag-aaralan ko ito, kasi nga nagturo pa nung Genesis ng Huwebes, no? Sabi ko, grabe talaga si Lord. Grabe talaga ang ginawa ni Lord. Yung plano niya, yung paggagawa niya ng lahat ng nasa katuparan dahil sa Kanya, kakaiba po talaga. Kaya nga ho, ano na ang naging tugon natin dito? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Kanyang plano? Kahit hindi natin lubos na maunawaan ang Kanyang ginagawa? Kasi di ba madalas hindi natin maunawaan yung ginagawa niya. At dahil hindi natin maunawaan, ay nagdududa tayo sa Kanya. Pero dahil nga sa ginawa ng Panginoong Diyos dito, sana buong magtiwala po tayo. Kaya't ano ang kayang maaaring ipanalangin natin patungkol dito? Para sa hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Kung tapat na tinupad ng Panginoong Diyos ang Kanyang pangako, ipadala ang Misaya na nagdurusa. Bakit pa natin ipinawawalang bahala ang Kanyang paayaya ng kaligtasan na tumanggap sa Kanya? Ano kaya ang dahilan natin? Di ba? Sobrang linaw. Ito nga ho yung talagang hindi ko nasabi kanina umaga. Napansin nyo, yung pinag-aaralan natin ay simpleng salita na lang, di ba? Hindi katulad ng Ecclesiastes, sobrang bigat talaga, di ba? Hanggang ngayon, pag iniisip ko yung Ecclesiastes, ito, sobrang simple at sobrang linaw. And yet, meron pa rin mga tao na talagang lalaban pa rin sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, sa ating pagtatapos, mga kapatid, alalahanin natin na ang pinakamalaking pangangailangan ng bawat tao ay hindi lamang makita ang isang himala, kundi ang tunay na makilala ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag tayong tumigil sa himala. Huwag nating tanggihan ang Mesiyas. Huwag nating ipagwalang bahala ang plano ng Panginoong Diyos. Sa halip, tumingin po tayo sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala tayo sa Kanya bilang pinangakong tagapagligtas. At sundan po natin ng buong puso ang mga kautusan niya. Kaya nga't mga kapatid, pagdasal talaga natin, huwag nating palampasin ang Panginoong Hesukristo. Bakit kamo? Kasi pag ito ang nilampasan natin, naku po, wala na hong balikan, wala na pong atrasan. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para talagang pagbulay-bulayan ang ating natutunan. Ayon nga po sa sinabi kanina ni Pastor Rico, mas mahal ba natin ang mga pagpapala kaysa nagpapala? Kung paanong pinagaling ni Jesus ang lumpo ng lubusan, ganon din ang kanyang ganap na pagpapatawad sa atin. Wala nang kulang, si Jesus na ang umako ng lahat para sa atin. Sabi ng Panginoon, mahal na kaanak, ang lahat mong pasanin
Kasaluklukan ng Diyos, ako'y humarap, aawitin ko noon. Si Jesus ang nagligtas, tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalanan at karunungan, tanging si Jesus. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalanan at karunungan, nilinis ng dugo. Bro. Ilang paalala lamang po sa mga gawain itong linggo na ito. Meron po tayo para sa lahat ng miyembro ng GFC, prayer meeting. Itong darating na Miyerkules, August 5, ikapito at kalahati ng gabi, via Zoom po ito. Ikalawa, Tagalog online Bible study natin. Itong darating na Huwebes, August 6, alas 8 ng gabi. Samahan niyo po kami muli, GFC Facebook Live, para sa Session 12, para sa ating serye sa Libro ng Santiago, ang babala sa masasamang mayaman. Okay? Ikatlo, Women of Grace, samahan po ninyo kami muli para sa Bible Study Series ng Women of Grace, The God Who Is. Itong darating na Sabado ho, August 8, alas 9 ng umaga, dito po sa GFC Center. Itong study po nito ay bukas para sa lahat ng kababaihan, bata o matanda. Kaya nga ho, imbitahan po ninyo ang inyong mga pamilya at kaibigan. At last but not the least, para sa mga kabataan youth, ito rin pong Sabado, August 8, ikatlo ng hapon. Samahan niyo po kami sa ating Bible study na pinamagatang Sunday School Revisited. Muli, anyayahan po ninyo ang mga kabataan ninyong kapamilya o maging mga kaibigan po. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, muli pinupuri ka namin dahil sa inyong katapatan. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba at muling matutunan ang lahat ng katotohanan na manggagaling lamang sa banal na kasulatan. Aming dinarasal, Panginoon, na maisabuhay po namin ang lahat ng ito. Alam namin, Panginoon, muli, kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga namin magagawa ito sa sarili naming lakas. Kaya't kami ay dumudulog. Kami po ay nagmamakaawa. Panginoon, palakasin po ninyo kami, tulungan niyo po kami, at gabayan po ninyo kami sa araw na ito at sa loob ng linggo na ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at magandang hapon po sa inyong lahat.